Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Halos ito na po yung pinakahuling linggo. Dahil sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang na ng Kristong Hari. Tanda na rin ng pagtatapos ng liturhiya o kalendaryo sa ating simbahan. Panibagong taon na naman po tayo. Ang tanong, aabot ba tayo sa panibagong taon? Sabihan nyo nga yung katabi ninyo, may katapusan ka rin. Ano ang reaksyon kapag sinasabihan ka na may katapusan ka rin? Ha? Ano ba ang dating sa inyo kapag sinasabihan tayo? O sige, mas maganda siguro, no? Sige, sabihin nyo yung katabi ninyo, mamamatay ka rin. Ano ba yan? Ano ba yan? No? Pero yan ang reality ng buhay. Lahat po tayo may katapusan. Lahat na nakikita natin, no? Mawawala dito sa lupa, dito sa mundong ito. Kahit tayo, mawawala tayo. Sa susunod na linggo, yung katabi mo, pwedeng wala na yan dito. Ay, hindi ko ma-imagine po, no? Sa ngayon, kung mapapanood nyo po sa social media, may mga nakakapag-post, no, ng mga nangyayari doon sa mga dinadaanan ng bagyo. Sa Catanduanes, di ba, yung storm surge. At hindi ito yung first time na mayroong ganito. Di ko alam kung ilan sa inyo nakaranas na ng ganito, no? Yung nililindol na napakalakas, maabutan ka ng bagyo, maabutan ka ng baha. Ngayon, no, marami tayong kababayan na talagang nakikita nila yung taas ng hampas ng alon at talagang ano ba, Lord? End of the world na ba? Katapusan ko na ba? Mamamatay na ba kami? Ay, minsan di nga natin alam. Nagda-drive ka lang, biglang andyan na yung truck. Naipit na, wala na. Pero hindi tayo gino-joke-joke. Hindi tayo binibiro at kahit kailan, hindi nagkulang ng paalala ang mga pagbasa natin. At kapag sinasabing pagbasa, ito yung mga salita ng Diyos
lagi namang ipinapaalala na maging handa tayo sa pagdating ng araw ng ating katapusan ng buhay natin dito sa mundong ito. Dito lang yan. Kasi meron pa tayong buhay sa kabila. So kung tutusin, dito lang, yung para bang unang kabanata ito. Pero meron pa tayong, yun yung mas mahalaga kung saan tayo at paano tayo. Kaya nga po, no? Maganda lagi itong, sana po, no, kapag naririnig natin ito na magkakaroon ng lindol, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan. Sana imbis na takot yung mamayani sa atin, lalo itong magbigay ng pag-asa sa atin. At talagang sa mga panahong ganito, ano ang pangahawakan natin? Salita ng Diyos. Yun lang. Sabi nga, mismo si Kristo na nagsabi, no? Mawawala ang lahat sa langit at lupa, pero ang salita niya, hindi magbubula o magkakabula. Pero meron ba tayong pinangahawakan? Meron ba tayong kinakapitan na salita ng Diyos? Kasi kadalasan dasal natin, Lord, pahabain mo pa ang buhay ko. Laging ganun eh. Lord, pahabain mo pa ang buhay. Kaya nga, kahit na may sakit ka na, Lord, pahabain mo pa ang buhay ko. Wala ba yung excitement sa atin na, Lord, okay na. Sige, anytime, Lord, anytime. Matapos man ang buhay ko dito, anytime, Lord. Maganda mapagnilayan na, paano mag-i-end, paano magwawakas ang buhay mo dito? Magwawakas ba ito na masaya? Magwawakas ba ito na malungkot? Paano kaya tayo mag-i-ending? Malinaw din po, no, na sinasabi sa unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Daniel. Dalawa lang ang pupuntahan natin pagkatapos ng buhay dito. Nasabi, pupunta si San Miguel para kunin, dalhin ang mga tao na naging tapat, na kumapit sa salita ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ang hindi kumapit sa salita ng Diyos, dadalhin sa walang hanggang kaparusahan. So ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, kapag sinabihan ba kita, katapusan mo na, magiging masaya ka ba o matatakot ka? Kasi kapag sinuri natin ang ating buhay, alam mo naman na. Tingnan nyo nga mga katabi ninyo. May mga palatandaan na yan, matanda na yan, ibig sabihin, malapit na yan. Oh, ayaw pa rin, di ba? Gusto nyo forever young? Walang ganun. Kaya pag umaharap tayo sa salamin, sana magkaroon ng realizations, hindi na ako bumabata. Pero mayroon pa rin panahon, may pagkakataon pang ibinibigay ang Diyos. Para kung sakali, sabihin niya, tapos ka na, okay Lord, sige. Sana nga, di ba? Magkita tayo. Sana nga makarating tayo sa langit para maranasan natin ang walang hanggang kasiyahan, walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Sana po, no? Ipagdasal natin na ito ay maipagkaloob sa atin ng Diyos. Pero sa ngayon, habang inihintay natin yon, lagi nating suriin ang ating pong nagiging mga pag-uugali at kung paano natin isinasabuhay ang bigay ng Diyos sa atin. Amen?